At nagbabalik ko ang ating programang I Agree at ang ating Agri Oras alas 12:41 ng tanghali. Alright, sige. Sabi nga nila, no, magnegosyo tayo sa sektor ng agrikultura. Pero kung minsan mahirap pasukin ang mga negosyong yan kasi kung minsan wala tayong kaalaman. Pero hindi lang tayo pwedeng maaaring matuto sa on the field, ano, kundi pwede na rin tayong matuto online kasi napakaraming mga courses din, ano, or else kumuha ka din ng mag-apply ka kung mag-enroll ka, pero pwede rin ang online learning at hatid yan ng isang farm, ano, dito ho sa ating bansa at ito nga po ay hatid ng Project Natural Farming at ngayong araw na to makakausap po natin, ano, si Sir Keith ng Project Natural Farming, na kung saan nag-offer sila ng online trainings. Makakasama na natin ngayon si Sir Keith. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din, Charles, no? And sa ating mga ka-agri. So, Ayun. Okay. So, ito nga pong approach nyo po, no, sa pagtuturo ho ng agrikultura is through online, which is isa po sa mga bagong paraan, ano, na nauso din nung pandemic. Ito pong online. Paano po natin pala ito sinimulan? Ito pong pagtuturo ho natin, ano po yung mga naging challenges ho natin sa pagsisimula ho ng pagtatayo ng isang online training school ho? well, nagsimula po kasi ako na nagtuturo for government agencies katulad ng TESDA, ng ating mga ATI sa DA. And eventually po, ang ginawa natin is during the pandemic, napansin namin bawal yung face-to-face trainings. Mhm. So during that time, nag-develop na si TESDA ng mga training modules na gawing online. Same with DepEd, same with CHED. So Mhm. tayo naman, ang ginawa natin kagad is pinag-aralan natin. No? So we took courses as well na online from the US. Paano ba gumawa ng mga modules online, mga CBLM na online siya, yung mga learning materials natin, kumbaga pa. And how should we talk as well as portray ourselves na kahit na online siya, maiintindihan pa rin ng mga tao kung ano yung mga gusto natin ipahiwatig. So the learning must be there. Mhm. So after taking these courses, nag-develop tayo ng mga curriculums and we started off talaga nung pandemya. No? Hmm. I grew another page to about 120,000 followers, more than 100,000 tao training natin during the pandemya. Hmm. And ngayon po, sinumulan na natin itong Project Natural talaga na finocus natin dahil hindi naman lahat pwede kayang pumunta ng mga iba't ibang farms. And due to biosecurity nga, hindi naman pwede na basta ka lang magpapasok para matuto. Eh paano yung mga walang budget, di ba? Hmm. So talaga marami natulungan. Just yesterday may nag-message sa akin na 3 months na daw, very effective yung natutunan niya. And we're happy to say there are even some people that have been featured, no, na multi-awarded na sila, na featured na sa ibang mga media na rin through our help. So, Hmm. yung tamang kaalaman talaga yung kailangan eh. Fortunately, maraming sa social media na kung ano-ano na natuturo, no? Yung Oo. YouTube University, yung mga Facebook groups kung saan. Pasensya na, but there are some knowledge that are inconsistent or hindi angkop sa Pilipinas. Ang hindi kasi nais na iba is pag nanood ka ng para sa ibang bansa, eh angkop yun sa klima nila. Sa atin kasi, we don't have the winter, spring, summer, and fall. Di ba? Hmm. Eh ngayon, Hmm. El Nino is near. El Oo. Nino is here. No? So, nung Mayo pa lang last year, inano na namin yan dito sa Project Natural na paano paghanda. So, Hmm. we are constantly evolving our trainings, our information na yung mga tao din is magabayan sa tamang pamamaraan through online resource. No? So basically, that's how we started. We saw na hindi tayo makakatulong sa mga tao, hindi natin sila matuturuan na live. Kasi I used to go all around the Philippines Mhm. na pinapadala tayo ng mga ahensya ng gobyerno para magturo. At Mm. hindi lang to sa pagtuturo eh. I'm also doing consultancies, I'm doing trainings. So katulad sa mga problema ngayon,
na bagsak yung presyo. Actually, if we actually have a class kung paano titignan yung feasibility. Bago ka pa magtanim, dapat alam mo na kung ano yung projected harvest mo, saan mo dadalhin. Hindi yung basta ka na lang nagtanim, yun ang problema sa mga farmers. Basta lang tayo nag-alaga ng hayop, basta lang tayo nagtanim, tapos bahala na si Batman kung saan dadalhin, kung magkano presyuhan. Mm. But if we are able to really pinpoint yung tamang market natin, it's gonna be lucrative. Hindi tayo malulugi. Aside pa dyan yung katulad ng ating mga technologies in which we can create our own feed materials. No? Ang feeds natin ngayon sa mga baboy, mga manok, mga kambing, isda is way below the cost ng mga commercial feeds. Pero ito, dapat alamin mo paano pag-compute. No? So pag naku-compute natin yung local materials natin at hindi lang basta binigay, we can hit yung mga standards that is requested or required para sa pagkain ng mga animals natin. So right now we're playing at around 17 to 25 pesos ang feeds natin sa baboy at sa manok. Mm. Okay. So, nung inopen nyo po itong online training kwan na to, na school na po ito, it's more like a passion po ba ninyo ito, yung pagtulog sa Opo. mga magsasaka, or it's more about parang mission nyo na din to na i-share din yung kaalaman sa ibang mga tao na gusto ring matutong pasukin ng agrikultura ho? Sa pag-ikot kasi natin sa buong bansa, no, na pinapadala tayo, marami nagtatanong, sir, paano kami? The knowledge, the technology is not from mine. And it needs to be shared to the right people. Kung ihihinder natin dahil nakalista lang yung tao, specific masyado yung mga beneficiaries, hindi natin to mapapataguyod hindi natin matutulungan yung magsasaka. So katulad ng mga iba't ibang enterprises natin, no, makikita nyo naman, naka-flash dyan, may manok, may baboy, may palay, may mga gulay. All of this po, kung hindi alam ng tama yung tao, yung tamang pamamaraan, yun yung gusto ko tawatin. Kung hindi nila alam paano gawin ng tama, magta-trial and error sila, mawawalan sila ng gana. Mm. So, kaya bumabagsak, and makikita mo yun sa mga datos natin sa gobyerno. We're supposed to be very rich in natural resources. Why are we? No? Bakit dito sa Pilipinas na ang farmer, pagkausap mo, nilulook down? Sa ibang bansa, pag hapon kausap ko, yuko ng yuko, thank you. Diba? Mhm. When I'm doing consultancies for other countries, talagang believe sila. Pero dahil magsasaka. Pero bakit dito parang kung kulang na, hindi tayo papasukin sa mga mall pag sabing magsasaka. So, yun ang gusto natin mabago, no? Na to uplift really yung knowledge at saka yung attitude. Kasi the skills, it can be learned. Mm. Okay? Nasanay na sila dyan. Yung knowledge na lang, kailangan natin dagdagan. Kasi kung we stick to an old information, kung dating mga kaalaman pa yung sinusunod natin, paano natin masasabi na nag-i-improve tayo? Bakit hanggang dyan pa rin yung mga farmers natin? Mm. Yun nga, kasi dun sila sa nakasanayan nila. So there are changes, kahit na sa teknolohiya, di ba? Marami namang pagbabago. And Philippines, may connectivity naman tayo. So that's why we try to push for an online avenue. Just earlier sa Region 4, may nag-ano sa akin na pwede ba daw ako bumiyahe doon sa kanila para magturo. Sabi ko, ba't nyo pa ako papabihin? Pwede naman na i-online lang natin, i-kumpleto nyo yung grupo nyo dyan, magla-live tayo. Diba? Same teaching, hindi nyo naman kailangan na nadyan ako sa live Gumastos pa kayo ng pamasahe ko. So ganun lang yung inaano ko parate na sa ibang bansa, it is already acceptable. And we are pioneers in this, no? I think may 2, 3 lang ang talagang nagpo-focus ng ganitong klaseng pagtuturo. Aside sa ating gobyerno, we have TESDA that has done it, pero ngayon more on face-to-face na naman sila Pero you can be equipped with these short courses enough to start off and to develop yung mga magandang epekto para sa ating farms. Marami po kasi mga hindi natin or maling
gawain, no? Katulad ng paggamit ng abono, kailan ka ba gagamit talaga, mga pestisidyo. Not always eh. You can actually be productive even if hindi tayo gumamit ng ganun kagrabe. Okay po. Pero sir, one of the major problems noong pandemic sa online teaching is yung physical presence nung nagtuturo or yung kung paano talaga ipapakita talaga i-demonstrate sa class yung nangyayari. Pero sa inyo sir, how do you cope up with this? Itong kapag meron kayong mga demo or pag magtuturo kayo, pag nagtuturo yung mga staff natin, how do we cope up na maituturo pa rin nila ng klaro yung mga natututunan ng mga estudyante po? Katulad ng na-mention ko, no, pinag-aralan natin to paano gumawa ng mga modules para online learning. So, when you're developing kasi ng mga online learning materials, dapat straight to the point at nakikita ng tao. So, we provide mga videos, mga pictures na nakikita nila, and we try to make it understandable. In most cases kasi technical yung pagkaturo natin na pinapakita natin live yung mga computations, kung ano yung mga dapat na step by step nilang gawin. So madali siyang masundan kahit na hindi tayo mataas yung antas, dahil we try to go ahead and make it easier, no? In layman's term yung pagtuturo natin at saka prangka na naintindihan ng ating mga magsasaka. Hindi po tayo parating, kung mayroon man mga, for example, we're doing this all over the Philippines and even outside the country, no? May mga hindi makakaintindi ng Tagalog, so translate ko rin to Bisaya or Ilonggo or whatever. So we try to do it that way, no? Pag may tanong, open session naman kasi, so anytime magtanong yung customer natin, and we try to make it interactive enough that kung mayroon silang specific na sitwasyon, ini-explain natin. So ganun po yun. Kasi malalaman mo naman at malalaman kung may alam yung nagtuturo o wala. Opo. Pasensya na, no? Ganun talaga yun. There are some claiming na naging successful sila, but you can be successful in your area but not successful in other areas of the Philippines. Yun po kasi iba yung klima natin eh. Siguro sa inyo dyan medyo mainit or malamig dyan. Sa amin dito mainit. Paano yun ngayon? Diba? Or umuulan. So dahil kino-consider natin yung conditions ng iba't ibang lugar, and yun po, no, blessed tayo dahil talagang naikot natin yung buong Pilipinas sa pagtuturo neto. So, hindi lang sa pagtuturo, pagpa-practice, and we connect with practitioners. Not only practitioners, yung ating mga multi-awarded na mga participants that are able to give their specific inputs as well. So, continuous po yung pagbabago ng ating mga modules. Depende po sa mga climatic conditions and kung ano mga nangyayari sa larangan ng agrikultura. Okay po. And looking for January 2024, yung online trainings na alok natin, napakarami po pala, no? Samot-saring mga trainings. How did we manage to expand or add different trainings, sir, na ganito karami yung ating naabot? May mga strategy po ba tayo sa learning style ho at sa pagtuturo ng ating mga staff po? Well, ang ganito po kasi yan, katulad sa manok, no? Maraming klaseng pagmamanok. We have yung free range, meron naman yung organic, iba yung layer, iba yung broiler, iba pa yung mga native natin. So, we stick with the national standards. Meron po kasi mga bagong standards sa Pilipinas, no, na ini-issue ng ating Bureau of Agriculture Fishery Standards na dapat nasusunod. So, hindi lahat kasi is updated sa mga ganon. For example natin, may bago tayong national standards on organic na pinalabas noong Disyembre. So dapat up to date na rin yung turo namin. Hindi yung 1900s pa yung tinuturo ng mga libro. So kung ano yung angkop ngayon sa mga panahon at kung ano yung dapat na changes, yun po yung ating ginagawa. Now, in choosing topics, of course, kung ano yung mga primary na mga commodities yung ating talagang tinututukan, hindi lang dahil uso, ay ituturo muna kagad kasi sakay sa panahon lang yun eh. Ang gusto natin, sustainability. So, ang mga topics natin is
inter or overarching, kumbaga pa. Ibig sabihin nun is magkadugtong sila, no? Kung gusto mo matuto ng gulay, una lupa, then paano pagpapatubo, paano naman yung care and maintenance niya. And dahil hindi naman lahat gusto ng long courses, ginawa natin is sinegment natin, per module siya ang dating. Mm-mm. So kung gusto mo malaman about bago ka magsimula ng negosyo, meron tayong agri-marketing. Tapos galing doon, malalaman mo na yung feasibility, ano yung ating gustong dami, ano yung puhunan, malalaman natin yung break-even cost, break-even yield. Katulad na sinabi mo kanina, no, maraming nagtatapon na ng mga gulay nila. Hindi dapat ganoon. Dapat alam mo na kung saan mo dadalhin. So natuturo yan Hindi lang sa konsepto, but in reality, we have been doing this for quite some time in which natulungan natin maraming mga asosasyon, mga grupo ng farmers na maging dependent sila, hindi na sila hihingi ng tulong parati sa gobyerno. Kaya na nila maghanap ng sarili nila ng mga contacts, kumbaga pa, kung alam nila or alam yung basic na mga information na ano dapat ng paunang alam or kaalaman, katulad ng sino ba yung mga posibleng customers, ano yung dapat, ano yung presyuhan, paano dinadala yung mga benta. Nasanay kasi tayo na naghihintay lang sa mga bagsakan, naghihintay tayo ng mga biyahero, bulante, mga middleman, and that is not supposed to be the case. That's why in other countries, mas malaki yung ano nila sa profit margin, kumbaga pa, yung kitaan nila. Dahil alam nila saan nila dadalhin yung produkto nila, hindi sila na naghihintay na lang kung ano yung takbuhan. And of course, yung proper monitoring ng ano nangyayari. Kung sinasabi ng ating DA is hindi naman tayo oversupply, that's true. But we need to also look at hindi lang yung na commodity to Tinitignan natin na yung timing. Ano ba yung nangyayari ngayon? So, katulad sinabi mo, maraming tao ngayon, medyo paubos yung pera. Oo. Pecha de peligro na. So, ang nangyayari dyan is lesser din yung budget nila. And minsan, having vegetables as nasa change din ng ating diet, ng change ng ating mga activities sa buhay, no? So, depende yan kung saan mo dinadala yung pagkain na ito, mga gulay natin, mga livestock natin. Kung hindi natin inaalam yan at iniisip mo lang na kakain naman talaga yung tao, ano yung kinakain nila? Yun yung tanong dun Tama ba yung dinadalhan mo o hindi? Kasi kung titignan natin, no, I'm actually was looking at the price watch ng ating AMAS sa DA earlier. Katulad ng ating cabbage, sa ibang area, mataas pa yung bentahan nila. Like sa Manila, sa San Juan, it's at around 70 to 90 pesos. Pero meron namang areas talaga na kung doon dinala ng biyahero yung kanilang cabbage, nasa 40 pesos lang. And we're not talking about the yung farm gate price. Ito is yung retail price na. So of course, kung 40 lang yung talaga mababa yung kuha nila sa farm gate. Opo. So may effects yan yung value chain natin, paano nadadala, paano yung kitaan. Yung ilang middleman ba nandoon. So dapat natututunan din, alam din at least ng farmers. Okay. Para alam nila paano mapalaro yung presyo at saka if you can lessen your cost in producing something, then pwede tayong kumita. Okay. Sir, panghuli na lang sir, as a consultant and also as an educator at nag-i-inspire din sa ibang mga kababayan natin na pasukin ang agrikultura, how is it very important for us to grasp the knowledge in agriculture? Kasi sinabi mo kanina, napakayaman ng Pilipinas pero bakit nahihirapan pa rin natin na i-extract ito or nahihirapan pa rin nating makita yung oportunidad dito in advancing the Philippine agriculture? For you, ano siguro masasabi nyo dito? And yun na din po. Well, basically, natanim na kasi sa utak natin, bata pa tayo na magtanim ay di biro. No? Buong araw nakayuko. So, iniisip din natin na poor yung farmers. Well, hindi sila nakakaangat sa buhay dahil kulang pa yung kaalaman nila. Pero kung tama naman yung kaalaman, pwede nating mapataas to.
Ang ipapakita lang kailangan natin sa mga medyo mas bata sa atin, no? It's not us that can change it yung perspective, but it is yung sa mga bata. Kung kaya naman palang kumita, like for example sa akin, I used to work sa ibang bansa para lang kumita na malaki. Kung kaya ko naman kumita ng ganun kalaki din dito sa Pilipinas, why not? 'Di ba? Mhm. Naging OFW din tayo some decades ago. Pero pwede naman pala 'tong matutunan na para kumita tayo. Ba't ka kikita ng ₱5 lang kung kaya mo naman palang ibenta, no, ng ₱10? Ganun po yung ano natin, yung proper marketing lang talaga is one of the basic things. At saka yung proper knowledge on production. Hindi tayo nakaano lang na kung ano yung nakagisnan natin, yun pa rin yung sinusunod. Kasi there are always advances in technology, even in agriculture. And marami na akong ano, no, mga naging estudyante, especially nung pandemya, katulad ng isang mag-asawa from Quezon City. May maliit silang lupa sa Batangas, nawalan sila ng trabaho nung pandemya. Kasi IT yung lalaki, yung babae is caterer. So ano nangyari? They pursued their dreams, nagtayo sila ng kanilang maliit na farm, and ngayon po is mas malaki pa yung pinakita ng farm kaysa dun sa nagtatrabaho sila dalawa. Kasi meron talagang chance. Mhm. Ang tamang kaalaman lang ang kulang. Opo. Okay. So, lastly na lang, sir, gusto ko lang makuha yung comment mo dito. Is there still a chance that the Philippines will soon be independent and will not be more, hindi na magiging dependent sa ibang mga bansa? Kasi naririnig natin na ini-import yung bigas natin, yung asin, ini-import, pati yung asukal, kulang, ini-import na din natin. For you, as a consultant, malapit na ba tayo doon sa pagiging independent, or we still need other countries for us to supplement itong demand ng iba't ibang produkto na ng mga binibili natin sa merkado? Well, if you check the history, no, naging number 1 tayo in tilapia production sa buong mundo. Mataas yung, nandito yung International Rice Research Institute. And kung nakita mo yung isang picture ko dyan sa palay, Mhm. ang palay ko, ginagamit ko is less than 8 kilos lang. And I can still produce around 140 per hectare. Hmm. Teknolohiya po yung kailangan And the technology is here. Yung pag-support lang po talaga ng mga technologies, no, ng kaalaman. Kasi hindi dahil yun nga, yung nakagisnan natin ng mga teknolohiya is galing sa ibang bansa, hindi naman angkop yun. We can be sufficient or self-sufficient in terms of production dito sa Pilipinas. Ang tanong lang is kailangan mabago yung mentality ng ating farmers. Pasensya na, pero mostly nasa commercial side tayo. Sa ibang bansa, hindi sila bumibili ng mga branded feeds, hindi parati gamot ng gamot. Pero ngayon, tayo mostly commercialized masyado yung agrikultura. And we have to look at our roots. Yung mga pictures natin that you're showing right now, we cut the cost into half. Sa pagkain ng mga animals natin, sa production natin. Ang cost of production ko ng palay can be as low as 8 pesos. Yan. Ganyan haba or taas yung palay ko yung sa picture na yan. So, kaya mag-produce. Ang tanong is, meron ba tayong support din to really push for these projects and these knowledges? Kasi kung tatabunan lang tayo dahil mas gusto yung branded na mga produkto, ay problema din tayo. And that's what we're putting into our body. Pinapasok natin sa katawan natin yan. So, nakakasama rin. Hindi natin alam yung epekto. Alright. Sige po. Sir, baka po may mensahe po kayo sa mga kababayan natin siguro na nais ding mag-enroll or mag-apply ho dito sa iba't ibang mga courses na alok nyo. Go ahead po. Well, you can just check us sa Facebook, no? That is at Project Natural Farming. That's our official page po. And
pwede naman kayo mag-inquire dyan. Marami naman tayong mga tao na sumasagot para sa atin. And i-tailor fit natin kung ano yung mga kailangan ninyo na matutunan. Marami naman tayong course from agriculture, mga livestock, horticulture, even livelihood po. So, dinedevelop natin kasi to para tumaas yung ating, hindi lang yung ating kita, no? Pero pati yung ating attitude towards agriculture ay mapaganda. So, contact lang po kayo sa ating page sa Facebook po yan at Project Natural Farming or sa website natin www.projectnaturalfarming.com. Ayun na po. Ayun. Alright. With that, Sir Keith, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ayan. Yan po si Sir Keith Fernandez. Siya po ang may-ari ng Project Natural Farming. Ayun, napakaraming mga courses. Kasi tinitingnan ko dito, ang lawak ng mga courses na alok nila from corn production to itong system of rice intensification and agriculture crops production. Marami pa, no? Na hindi ko mabilang kung gaano to kadami. Pero it's very interesting for us sa mga millennials, sa mga kabataan, na ganito pala karami yung pwede man nating matutunan at pwede nating pagkakitaan sa sektor ng agrikultura. Kasi siguro ngayon na natin siguro itapon yung mindset or stereotype na kapag magsasaka yung sinasabi ng ilan dyan na mahirap daw. Well, in fact, kung titignan mo naman talaga, malaki ang pera sa sektor ng agrikultura, di ba? So it's about changing our mindset and also prioritizing kung ano ang mas importante sa atin, which is ang pagkain, di ba? Alright, sige. Marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik ulit ang ating programang I Agree at ang ating Agri Oras sa 1:08 ng tanghali.